evening po. Good evening po. Sige po. Pray po tayo. Father, salamat po for tonight. Salamat po sa gabing ito na makakapakinig po kami ng inyo pong salita. Dalangin po namin that you be with us as we listen to your word para po maintindihan po ito namin at mai-apply po namin ito sa amin po mga buhay. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ang ating pong main verse ay matatagpuan po sa John chapter 14, verse 6. Sinabi po dito, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So, counting background lang po, ito po ay Last Supper. Malapit na pong dakipin si Jesus Christ, malapit na po siya ipako sa cross. So, kausap niya po dito yung mga disipulo. At ito pong Last Supper ay nag-umpisa po sa chapter 13 ng John. Basahin po natin yung John 13 verse 33. Sinabi po dito, My children, I will be with you only a little longer. You will look for me, and just as I told the Jews, so I tell you now, where I am going, you cannot come. So nung sinabi po yun ni Jesus Christ, again, Last Supper po yung setting natin. Nung sinabi po siya ni Jesus Christ, nagtanong po ngayon si Pedro. Ang sabi po ni Pedro sa verse 36, Lord, where are you going? Jesus replied, Where I am going, you cannot follow now, but you will follow later. So yung sinabi ni Jesus Christ, tapos talon po tayo dun sa chapter 14. Nagsalita po si Tomas. Ito po yung sinabi ni Tomas, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Tapos yung po yung question niya na sinagot po ni Jesus Christ, which is our main verse. So John 14 verse 6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So isipin po natin, kung i-imaginein lang po natin, kasama po ng mga disciples si Jesus Christ for 3 years. Si Jesus Christ po yung tumayong rabbi nila, yung tumayong guro nila, o yung tumayong teacher nila. Nakita po nila si Jesus Christ na nagpapagaling, na bumuhay ng patay, na nagka-cast out ng demons. Nakita po nila si Jesus Christ na nagpakalma ng alon. Nakita po nila si Jesus Christ na gumawa ng iba't ibang milagro. In fact, in the beginning, it was Jesus who called them, Come and follow me. So sila po, yung mga disciples, they left everything for Jesus Christ. Iniwan po nila yung mga dati po nilang ginagawa para po kay Jesus Christ. For 3 years po, or 3 years and a half, sila po ay kasama ni Jesus Christ. They were following Jesus Christ. Pero ngayon po, pagpasok po natin ng chapters 13 and 14, sinasabi po ngayon ni Jesus Christ sa kanila that He will leave them. Parang kung isipin po natin, medyo anticlimactic po, di po ba? Parang anong nangyayari? Magkakasama tayo for 3 years, tapos ngayon sasabihin ni Jesus Christ na aalis siya, na pupunta siya sa Ama. Dito rin po kasi sa chapter natin, sa chapter 14, sinabi po ni Jesus na pupunta siya sa Ama. Sinabi niya po, yung bahay po ng kanyang ama has many rooms and that He will prepare a place for them. Doon na nga po nagtanong si Tomas, yun po yung sinabi niya na, Lord, we do not know where you are going, so how can we know the way? So parang sinasabi niya, hindi nga namin alam, Lord, kung saan kayo pupunta. Paano pa namin malalaman yung daan? Yung daanan dyan sa pupuntahan namin na sinasabi mong, you will prepare a place for us. So again, yun po yung kung saan sumagot po si Jesus Christ sa Tagalog po, sinabi ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At nung inaaral ko po siya, isa po sa mga nakuha ko pong lesson dito po sa verses na ito, o dun po sa usapin nila Jesus Christ at saka ng mga disipulo, is that this was a reassurance. Si Jesus Christ po, ipapako po siya, mamamatay po siya, muling mabubuhay, babalik sa kanang kamay ng Diyos, and through Him, sinasabi niya po that they can come to the Father. So, yes, Jesus will leave them physically. Yes, ito pong mga disipulong ito, they will face hardships, trials, persecutions, paghihirap dahil sa kanila pong pagsunod o dahil sa kanila pong paghahayag ng salita ng Panginoong Diyos. But it is as if Jesus was telling them, don't worry, sa dulot-dulo, you will come with me doon sa bahay ng aking Ama, kung saan maraming silid, kung saan ipinaghanda ko kayo ng matitirhan. So ayun po, sana po hindi masyado mabilis. Pero yun po yung context nun.
And sa buhay po natin, marami rin po tayong maaaring pinagdadaanan. Di po ako sure sa mga pinagdadaanan po ng bawat isa po sa atin, but for sure, meron po tayong kanya-kanyang mga pinagdadaanan. Ito po mga disciples, they were with Jesus Christ for 3 years or 3.5 years. Pero hindi po ibig sabihin nun ay hindi po sila nakaranas ng paghihirap. In fact, they were persecuted because of Jesus. And sa ating pong buhay, hindi po porke Christians na po tayo ay hindi na po tayo makakaranas ng hardships or trials o mga paghihirap or sufferings. Hindi po kasi garantiya na pag naging Kristiyano ka ay hindi ka na magkakaroon ng problema. Pero alam niyo po ba kung ano po yung tiyak? That if we believe in Jesus Christ, we will be saved. Yun po yung sa punot dulo na pag tayo po ay naniwala, nag-place ng faith kay Jesus Christ, tayo po ay maliligtas. Sabi po doon ni Jesus Christ, walang makakalapit sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Walang makakalapit sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesus Christ. And yes, bagamat hindi po garantiya sa buhay natin na tayo po hindi magkakaroon ng problema, pero may isa pong sure, may isa pong katiyakan, at ito po ay yung ating pong salvation. Ito po yung second life natin. Sa punot dulo po, napakaganda pong isipin na bagamat hindi po perpekto ang buhay dito sa mundo, in the future po, makakapunta po tayo. We can go to heaven doon po sa bahay ng kanyang Ama, kung saan marami pong silid at marami po siyang rooms na ipin-repair for us. And alam niyo po ba kung ano pa po yung mas amazing dito? Yung sinabi po ni Pastor Michelle last Sunday, na ang salvation po is not just a ticket to heaven, but about being in the presence of God forever. Para daw po, makapiling po tayo ng Panginoong Diyos magpakailanman. O para po, makapiling tayo ng Panginoong Diyos panghabang buhay. And kahit po, nandito pa lamang tayo sa mundong ito, mararanasan na po natin yun. Maaari na po natin itong maranasan. Meron na po tayong pribilehiyo na ma-enjoy po itong presensya ng Panginoong Diyos. At yun nga po ay dahil ulit kay Jesus Christ. So, hindi na po natin kinakailangan maghintay na doon sa second coming o kung makapunta sa heaven bago po tayo makakonekta sa Diyos Ama. Dahil po sa pamamagitan ulit ni Jesus Christ, we can now approach Him, we can now talk to Him, we can now pray to God. Kung naalala niyo po yung acronym na ACTS na itinuro din po dito sa prayer meeting, ngayon po we can now adore Him, we can now confess our sins, we can now thank Him, we can now ask for supplication sa Panginoong Diyos. Ngayon po ay makakalapit na po tayo sa Panginoong Diyos boldly and persistently. Ngayon po ay makakapanalangin na po tayo unceasingly, knowing na tayo po ay naririnig ng Diyos Ama and knowing na yung mga panalangin po natin will not return to us void. Kung kaya naman po, kung tayo po, kung ikaw po ay isang taong may pinagdadaanan, this is a good reminder that we can go to God the Father. Sabi po natin kanina, pribilehiyo po ito. Privilege po ang maging anak po ng Panginoong Diyos na kung saan pag tayo ay nananalangin, nakikinig po siya na tila baga siya po ay ating tatay, na parang totoong tatay natin dito sa mundo, siya po yung tatay natin doon sa langit. So ayun po, ngayon po, meron po tayong rectang access sa Panginoong Diyos dahil nga po kay Jesus Christ. Ngayon po, tayo po may pribilehiyo na, ayun po, na maging na anak ng Panginoong Diyos dahil po again, kay Jesus Christ. So nawa, di po magsawa ang bawat isa sa atin, di po manawa na manalangin. Prayer is effective. Lagi po natin siyang naririnig, pero gusto ko lamang pong ulitin. Gusto ko lamang pong ulit-ulitin that prayer in Jesus' name is effective. So nawa, maging habit po natin ito, maging habit po natin ang pananalangin, ang pakikipag-usap sa Panginoong Diyos, ang pakikipag-spend ng time sa Panginoong Diyos, ang pagsusok sa presensya ng Panginoong Diyos. Sabi nga po ulit ni Pastor Michelle last Sunday, may we continually walk westward, and that is to walk towards the presence of God. Actually, ang ganda nga po ng challenge ni ate. May gumagawa po ba ng challenge ni ate? May we continually pray every morning. May we continually praise Him during the day and worship every night. Again, these were made possible because of Jesus, who is the way, the truth, and the life. Nawa, patuloy po tayong magsok sa presensya ng Panginoon dahil punot dulo, doon din naman po ang ating pong destination. That is to be with
Jesus Christ. So yun lang po. I hope hindi masyado mabilis and I hope may napulot po kayo sa napaka-exing exhortation po natin. Amen po? Amen po. Sige po, pray po tayo. Thank you, Lord. Thank you, Father. Maraming salamat po sa gabing ito. Thank you dahil na-remind po kami na ngayon meron po kaming direct access sa inyo through Jesus Christ. Salamat, Father, for we can come before you boldly and persistently. We can pray unceasingly, knowing na ito po ay naririnig ninyo, knowing na ito ay tutugunin ninyo in accordance to your will. And salamat po, Father, for tonight. We love you. In Jesus' name we pray. Amen.